Matagal ko 'tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at muli ay samahan kami sa pagsasahimpapawid at pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At huwag na po nating patagalin pa, kilalanin na natin ang makakasama natin ngayong araw. Mahilig ka rin ba sa paggamit ng social media? Kilalanin si kapatid na Daniela Talaugon. Mula sa paggamit ng social media, naging content creator at ngayon, isa ng content manager. Bukod pa rito, ang pagkakataong siya ay makapaglingkod sa tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ating lalong kilalanin ang ating kapatid mula sa lokal ng Templo Sentral, Distrito ng Sentral at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. In the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Daniela Talaugon mula po sa lokal ng Templo Sentral, Distrito Eklesiastiko ng Sentral. Magandang araw po kapatid na Daniela. Kumusta po kayo? Okay naman po. Okay naman po. Masaya po. Ganun po. Batay sa pagpapakilala sa inyo, kayo ngayon ay isa rin sa mga mapapalad na naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Opo, isang biyaya po na natanggap po sa buhay ko po yung makapaglingkod po sa tanggapan po ng Iglesia ni Cristo po. At ang ginagawa po ninyo, kayo ay content manager. Yes po. Which is yun po talaga yung hilig ko po talaga noon pa po. Content manager, more on social media yan, Yes, Ate Daniela. Opo. Paanong nahilig ka sa social media? For sure marami sa mga kabataan ngayon. Yung mahilig po sa paggamit ng social media. Siguro po nakahiligan ko po talaga nung una is yung pag-pictures po, photography po, hanggang sa, syempre pag may pictures po, ipopost po natin. Tama po. And nakahiligan ko po na parang, marami bang nakakakita, ganun. Doon na po pumasok yung ideas po na, parang gusto ko dig in pa, kailangan makita ko yung analytics, ganun po. Gusto ko malaman pa, yung pag-post ko ba is may mararating po ba, ganun. Doon na po dumating yung nakahiligan ko na pong i-edit, mag-graphics po. Kasi kung yung mismong raw pictures lang po yung ipopost natin, wala pong mangyayari. Doon na po pumasok isa-isa po na parang dati hilig ko lang po siya hanggang sa parang gusto ko gawin ko na lagi, ganun po. Itinuturo sa atin ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo na hindi naman masama yung paggamit ng social media, 'di ba? Malaking tulong din 'yan sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Kaya lang hindi lahat ng nakikita, hindi po lahat ng napapanood sa social media makabubuti sa tao. Pagkalabag na yan sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, yan ang hindi dapat tinatangkilik. Tsaka po lagi pong ipinapaalala rin po sa atin yung maging maingat po sa pag-post po or kung ano man po yung mga nakikita natin. Yun nga po, hindi po dapat gayahin po agad. Dapat po fact-checking po lagi. Kasi isa po yun sa importante po sa panahon po lalo ngayon. Ang daming fake news ngayon. Yes no? po, totoo po. Pero talagang kalat na kalat siya sa social media. Yes yung basta po. na-post lang tapos pagka hindi ka masyadong nag-isip Yes po, or hindi mo tinignang mabuti, madadaya ka yung pala hindi totoo yung nakikita mo na yun. Curious din ako kasi alam ko nga na hindi ka naman ipinanganak sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero napakalalim ng pananampalataya mo na na-enjoy mo, na ginagawa mo yung gampanin na yan. Ano po ang kinagisnan ninyong relihiyon? Pinanganak po akong Katoliko po. Devoted po yung parents ko, yung buong family po namin sa Nazareno po. To the point po na
yung sa Quirino Grandstand po na pipila po ng mahaba para lang punasan yung paanan ng rebulto po. Nakakapunas kayo nun? Opo, Di ako ba po. siksikan Yes po. talaga siya? Ang daming Ang taon. Minsan nakakaano nagkakasakitan din. Opo, totoo po yung nagkakasakitan po. Kasi sa sobrang haba ng pila, may mga tao po na gustong mauna. Parang sa kagustuhan nilang mauuna sila, magkakaroon na po ng away, gitgitan po, ganun. Para lang makapunas po dun sa rebulto po na yun or makahalik po. Yun na po yung tinatawag naming panata po noon po. Dahil po sa curiosity ko po na bakit ganun, bakit pag nagsasalita yung pare, sariling opinion po. Opinion in a sense na paano nyo po nasabi na sariling opinion kumbaga ng po, pare? labas na po doon sa Biblia po. Kumbaga, sariling ano na lang po, kwento na lang po yung ibinabanggit po nila. So hindi po siya purely biblical? Hindi po, yes Apo. po. Hindi po siya purely Bible po na naka-base po, ganun. Hanggang sa dumating po na nagkaroon po kami ng youth camp po. Nung grade 7 po ako. Yung youth camp po na yon ay parang nagkaroon ng mga activities po, reflection po, ganyan. Parang sharing din po, ganun. Hanggang sa dumating na tinanong, gusto mo bang mabautismohan, ganyan. Hanggang sa nag-decide po ako na maging born again Christian po. Paano kayo nakarating sa decision na yun nga, ipa-follow ninyo yung born again Christian? Ayun po. Mahirap din po sa part ko po kasi po alam ko po na magagalit yung parents ko po. Kasi yun na nga po, pinanganak po kaming Katoliko. Lahat po kami, as in lahat kami, kahit sa lola at lola po, Catholic po talaga kami. Then pinag-isipan ko po yun. Tapos po, dumating po sa point na yun na po kasi wala po silang rebulto. Naka-base din po talaga sila sa Bible po. Gaano po kayo kasigla sa born again Christian? Masigla po. Kasi po, totoo na nagkakaroon po ng mga cell group po. Ayun po. Yun po yung tinatawag na parang may group po kami and doon po parang laging may sharing, ganun po. Pag may mga activities po, sama-sama po kami, yung mga church activities po. Lalabas po kami para mamigay, mga ganun po. Tungkol sa Iglesia ni Cristo, meron na po ba kayong idea tungkol sa Iglesia ni Cristo noong mga panahon po na yan? Basher po talaga ako ng INC. Maganda yung term mo talagang Basher Gen po Z ako. na Gen Z. Ay, sorry. Okay, hindi, okay. Basher ka Opo. ng, paano mo nasabi yun nga, basher ka ng Iglesia ni Cristo. Opo, Bakit and to what extent? Ayun nga po, di ba po nabanggit ko po kanina, mahilig po ako sa social media. So, yung mga nakikita po natin, tulad po ng sinabi niyo po, mga nakikita natin sa social media, di na natin alam kung ano ang totoo or hindi. Ang nakikita ko po noon, ganito ang iglesia, makasarili, kasi sila lang yung maliligtas, ganun po. Primarily, ang idea mo about Iglesia ni Cristo, online mo siya Yes po. nalaman. Opo. Online mo po siya nakita, online mo po siya narinig. Yes po, opo. Basta masama po yung tingin ko po talaga dati sa iglesia. Sabi ko, parang ang onti lang naman nila, ganun po. Kasi paano nila nasabi na sila lang yung maliligtas? Parang hindi naman sila kilala. Baga minority lang Yes naman po. ang Iglesia Opo. ni Cristo. Mm-mm. Pag-usapan po natin yung nabanggit ninyo na concept or idea na sinasabi ng iba Opo. tungkol sa Iglesia ni Cristo na sinasabi daw ng Iglesia ni Cristo na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Opo. Ang selfish, sinasariling kaligtasan. Ano po ang napatunayan ninyo ngayon na kayo ay kaanib na sa Iglesia ni Cristo? Ayun po. Di naman talaga selfish po. Kung selfish po ang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, di po sila magpapagod. Di po sila magbibigay ng efforts. At saka bakit po nandito po ako ngayon? Kasi kung selfish po, bakit nila ako pinagmalasakitan? Bakit nila ibinabahagi yung katotohanan? Bakit kahit maulan, kahit maaraw, kahit tirik yung araw, kahit may bagyo, nagmamalasakit po sila. Naglalaan ng oras. Para ipamahagi yung Opo, pananampalataya. ipamahagi yung pananampalataya po. Para i-share Yes po. yung tungkol sa Opo. Iglesia Sa ni Iglesia Cristo. ni Cristo po. At yung ukol po sa sinasabi nila, kapatid na Dani, na ang Iglesia ni Cristo lang daw ang maliligtas. Wala sino man sa mga kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo na sinasabi na kami lang maliligtas. Opo. Totoo Hindi po. galing po sa kapatid yun o sa kaanib sa Iglesia ni Cristo Opo. yung ganung Madalas po idea. hindi pa po talaga kaanib ang nagsasabi po nun. Kasi parang ang gusto po nilang palabasin ay yan, mga iglesia, ganun pero hindi po talaga totoo. Kasi yung mga kapatid na po yung gumagawa ng paraan para maligtas po ang lahat.
Dahil unang-una, ang Panginoong Diyos po mismo, para sa kabatiran ng mga nakikinig Opo. sa atin, kapatid na Dani, ang nagnanais, ang may ibig na ang lahat ng tao Ay, maligtas at makaalam ng katotohanan. Opo. Lamang para ang tao po maligtas, kailangan alam niya kung ano yung katotohanan. At yung katotohanan po na yun ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Opo. At ang isa po sa mga aral ng Diyos, kapag po nakadalo sila sa mga Bible study, Opo. sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo, yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na para ang tao ay maligtas, kinakailangan pumasok sa Kanya. Opo. Yung pagpasok sa Kanya, yun yung pagpasok sa Kanyang kawan, Opo. na yun rin po ang Iglesia ni Ay, opo. Cristo. Totoo. At yun ang ginawa ninyo, Opo. kapatid na Dani. Yan ang kasunod kong tanong. Papaano nga kayo natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo kung Opo. ang una ninyong mga nakita, ang una po ninyong mga narinig tungkol sa Iglesia ni Cristo, hindi Ay, mabuti negative, dahil yes sa po. social media? Opo. Dahil basher nga po ako ng Iglesia ni Cristo po, never ko pong naisip na maging kaanib po ng Iglesia ni Cristo po. Pero po, lumipat po kami ng lugar po. Bago po ako doon, wala pong kakilala. Dumating po sa point na may isa po akong classmate, kaibigan ko rin po. Sabi po niya, bago po kami gumawa ng assignment po na partner po kasi yun, kami po ang gagawa. Daan daw po muna siya sa Bible study po. Ang nakasanayan ko pong Bible study ay yung sa Born Again Christian po. So, akala ko po, born again po siya. So, sinamahan ko po, nagulat po ako pag punta po namin, kapilya po ng Iglesia ni Cristo. Sumama po ako, then tinanong po ako ng isang manggagawa po. Tinanong po niya ako kung kasama raw po ba ako. Sabi ko, ay hindi na po. Tumatanggi po talaga ako, hindi na po. Pero po, habang nagba-Bible study na po sila, parang napansin ko po nilalakasan po yung Boses. yung boses po. So, kahit naman po siguro ayaw kong pong makinig, ko po siya sa Kaulinigan Diyos ninyo, po, sa naririnig tenga ko po po. ninyo. Pero dahil po may galit po ako sa iglesia po before, hindi ko po pinapakinggan. And that time po, ang leksyon po nun ay about po sa Trinity po. Batay dun sa napakinggan ninyo sa pagkakataong yun, ano po yung narinig ninyo na pagpapaliwanag Ayun po, iisa ukol lang sa, po. yun nga, sa tunay na Diyos? Opo, iisa lang po ang ating Panginoong Diyos po. Hindi po tatlo. Hindi po dapat, kumbaga may mga santo pa po, yung maraming ribulto, hindi po ganun po. Iisa lamang po. Pinaliwanag po yun pero hindi ko nga po masyadong pinapansin dahil nga po ang paninindigan ko po nun ay ayaw ko po talaga sa Iglesia ni Cristo po. Hanggang po dumating po sa point na second day po, sinamahan ko po ulit yung friend ko, tinuro naman po sa kanya ay ukol po dun sa pagkain ng dugo. At dun po syempre po, dahil po ukol po sa pagkain po ng dugo, papasok po dun yung kaligtasan. Which is po, yun po yung ikinakagalit ko po before po, di ba po, sa Iglesia ni Cristo, na sila lang po yung maliligtas. Pinaliwanag po doon na hindi dahil sa kagustuhan or sariling kagustuhan ng hindi pagkain ng dugo. Yun po ay utos po ng ating Panginoong Diyos po, na hindi po talaga dapat. At doon po mas naging malinaw sa akin na, oo nga no, bakit hindi sila kumakain? Alam ko na po yun dati pero hindi ko pinapansin kasi ang pinangahawakan ko nga, makasarili po sila. Pero bakit nagtuturo siya? Bakit tinuturuan yung kaibigan ko na hindi pa naman kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo? Doon na po ako parang may mali ba sa mga ginagawa ko po ngayon? Doon na po nag-start. Pero after po nun, hindi na po ako nakasama kasi po, lumipat na po ulit kami sa ibang lugar po, which is sa Bulacan po. And sa Bulacan po, nung lumipat po ako dahil bagong mga kakilala na naman po, naging mapalad po ako na naging officer po ako sa school po namin. At dun po, nagulat po ako, ang SSG advisor po namin that time ay kapatid po. And nung tinanong ko po siya, ewan ko po, nagulat na lang po ako, tinanong ko po sa kanya, may malapit na kapilya po ba dito? Yun po agad yung tinanong ko po sa kanya. For some reason, yun na nga po. Nagulat po ako. Kahit po siya nagulat kasi akala po niya kapatid po ako. Sabi niya, kapatid ka. Sabi ko, ay hindi po, po kasi may gusto lang po akong itanong, ganun po. Tapos, ibinanggit niya po sa akin na walking distance lang po pala sa school. Kasi that time po, ang gawain ko lang po noon, bahay school. Hindi na po ako lumalagpas po dun sa ibang lugar po. So, di ko po alam na may kapilya po pala dun. Lagpas lang po onte ng school po namin.
And that time po, nalaman ko rin po na may ka-officer din po ako na kapatid po sa loob ng Iglesia ni Cristo. And that time po, nagsabi po ako, nag-open up po ako sa kanya na kasi curious na ako eh. Parang di na ako patutulugin na to, ganun po. Kasi once po na may tanong po ako sa sarili ko, parang ang hirap. Gusto mo masagot talaga. Opo. Ang hirap po na iisipin mo, tapos di ka kontento po, ganun. Siya po yung tumulong po sa akin, binisita po nila ako sa bahay po hanggang sa dumating po sa punto na nasa proseso na po ako sa pag-anib po sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Ayun So, po. nung nasa proseso ka na po ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo, nung nag-aaral ka na ng mga salita ng Diyos, lahat po ba ng katanungan ninyo nasagot? Opo, actually po, kahit hindi pa po ako nagtatanong nababanggit na po agad. Kumbaga, di ko pa po sinasabi verbally po. Nasa isip ko pa lang po na gusto ko itanong yung ganito. Pero magugulat po ako, biglang ituturo po. Ano yung nasabi mo sa panalangin nung ikaw ay nabautismohan na, nung ikaw ay tumanggap na ng banal na bautismo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Sa haba po ng panahon po. Kasi po, hindi po madali na Katoliko po, tas naging born again po. Never po naging madali yun. Kasi po, sa part ko po, na yung parents ko po ay Catholic, tas lumipat ng born again, tas magiging iglesia. Baka pati po sila malito, bakit ganun yung ginawa ko. Pero sabi ko po sa panalangin ko po nun, salamat po kasi tinawag niya po ako. Kumbaga po, alam ko po sa sarili ko na naging makasalanan, hindi po ako karapat-dapat, pero isa po ako sa tinawag po niya. Maraming salamat kapatid na Danny. Meron pa po tayong mga pag-uusapan pero bitinin lang natin saglit. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Daniela Talaugon mula po sa lokal ng Templo Central, Distrito Eclesiastico ng Central. Kapatid na Danny, yun nga, nabanggit mo na kinaawaan ka ng Panginoong Diyos, tinawag ka sa loob ng Iglesia ni Cristo. Papaano nabago ng mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo ang buhay mo? Mas naging maliwanag po yung buhay ko. Mas nakita ko po yung tinatawag na purpose po, na mabuhay po, na lahat po ng dito sa mundo mawawala, pero yung kapayapaan na ibibigay sa atin ng ating Ama at yung kaligtasan na matatamo po natin, yun po yung nakapagpabago po talaga sa akin. Kasi yun po yung palagi ko pong pinangahawakan po ngayon, na matatapos po lahat dito sa mundo, pero yung pagiging Iglesia ni Cristo po mananatili po. May nabanggit po kayo sa mga pag-uusap natin na nung kayo ay nasa proseso pa lang ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo, meron kayong nakikita na gustong-gusto na ninyong gawin. Pwede po bang ikwento mo sa ayun amin? po. Nung mga unang pagsamba ko po, nakikita ko po yung mga nakaputi, mga awit po. Sabi ko, gusto ko maging ganun po. Gusto kong umawit din. Gusto ko pong masuot yung suot po nila na puti. Parang yun po yung mas lalong nag-udyok po sa akin na maging kaanib pa po lalo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kasi yun po yung gusto ko eh. Hanggang po sa, kahit nasa proseso pa po ako ng pag-anib po sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Andun po ako sa likod. Di ba pang mga awit po sa unahan po nag-e-ensayo po. Andun po ako sa likod, nakikinig po. Kahit wala po akong... Nag-o-observe kayo? Opo, nag-o-observe na po. Kahit wala po akong nota po, wala po akong dalang clear book po. Andun po sila sa unahan. Pinapakinggan ko po sila at ang galing-galing po kasi organized pa din po. At yung sa pag-e-ensayo po nila, sabi ko, pinaghahandaan araw-araw ang pagsamba. Sabi ko, ang galing. Hindi yung, kumbaga, ay, naawit na to, kaya hindi na kailangang ensayuhin. Alam na namin kung paano awitin, pero hindi po. Alam po kasi nila na para po ito sa ating Panginoong Diyos. Kaya dapat palaging paghandaan po. At doon ko po nakita na ganun po pala yung feeling ng tunay na paglilingkod. Maggugugol ka ng oras para paglingkuran ang ating Panginoong Diyos sa ganong paraan po. Kahit busy sa trabaho. Opo, kahit marami kahit pong busy scheds. sa pag-aaral. Opo. Doon ko po nakita yung pagsasakripisyo po talaga ng mga kapatid po eh. Lalo na po pa mga special occasions po, ganun. Yung oras po talaga eh.
isinasantabi po nila yung mga bagay, mga pagtatrabaho, pag-aaral. Opo, importante po yun, pero mas nakikita po nila na mas mahalaga yung paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos po. Naging mga awit kayo, kapatid na Opo. Daniela. Naging mga awit po ako sa distrito po ng Bulacan po. Hanggang po sa lumipat po ako dito sa Central po, naging mga awit na rin po ng Templo Central po. Ay, congratulations. Isa nga po Nakakatuwa yun naman sa po. iniyak ko po talaga kasi dati po nung nasa distrito po ako ng Bulacan, ang dami pong may pangarap. Makasamba, makapunta po sa local po ng Templo Central. Templo Central na po kasi yun po eh. Kahit ako po, yun po yung pangarap ko po dati nung nasa distrito po ako ng Bulacan. Ang ginagawa ko po dati, may monthly panata po ako. Every first week po, umaano po talaga ako, bumabiyahe po talaga ako dito pa Central po para sumamba, para marinig po yung awit po ng mga awit sa templo at magpanata po. Yun po yung ginagawa Yung ko. pagpapanatang binabanggit ninyo, iba na yan doon sa dati ninyong Opo, panata iba na po. Panalangin hahawak daw. kayo or pupunas sa Opo, rebulto, kundi opo. yan ay taimtim na panalangin sa po. Panginoong Diyos. Opo. Hanggang sa ngayon po, isa na po akong mga awit po sa Templo Central po. Alam niyo yung binanggit ninyo, kapatid na Dani? Opo. Karanasan yan ng marami nating mga kapatid. Opo. Lalo na ng mga may tungkulin. Ng mga awit sa loob ng Iglesia ni Opo. Cristo. Yung kahit pagod po sa maghapong Opo. paggawa, pero may ensayo, pupunta pa rin sa kapilya. Opo. O kaya bago pa yung araw ng paggawa, bago pa May sumikat ang ensayo. araw, nasa kapilya na, naghahanda na para sa pagsamba. Sabi nyo nga, yung oras lang Opo. maglalaan ng oras. Pero hindi po nila alintana yon. Kasi alam nila na ang pinaglalaanan nila ng oras, hindi kung sino lang Opo, totoo po. ang ating Panginoong Opo. Diyos. At ako po, sumasampalataya, nakikita ko rin naman sa mga Opo. pagtupad ninyo ng tungkulin na pag nag-e-ensayo kayo, pagka tumutupad na po kayo at umaawit na para pangunahan din ang pag-awit ng kapulungan ng mga Opo. kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yung pagsama, Opo. yung kapangyarihan ng Panginoong Amen. Diyos, yun ang nagiging lakas Opo. ng mga may tungkulin na mga kaanib sa Iglesia ni Opo. Cristo. Totoo po yun. Kumbaga po, tuwing pagsamba po, mabiyaya po lahat ng pagsamba. Sabi ko po, dati, yun lang yung nakikita ko. Tapos ngayon, ako na yung nasa koro po. Sabi ko, ako na yung nakatayo. Ako na yung umaawit. Sobrang sarap po sa feeling po. Hindi po dahil sa nakikita po kami, kundi alam po namin na sa ganong paraan, nakakapaglingkod po kami sa ating Panginoong Diyos po. Ngayon na may tungkulin ka na sa Opo. loob ng Iglesia ni Cristo at isa ka rin sa pinagtitiwalaan ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo, naglilingkod po sa tanggapang pangkalahatan, ano po yung lagi mong hinihiling, idinadalangin sa ating Panginoong Diyos? Una po, patuloy po bigyan ng lakas po. Kasi po, kung ako lang po, kung sariling kalakasan ko lang po, wala po mangyayari sa akin eh. Kasi po, sa araw-araw po na ginagawa po natin, kailangan po nating palagi ang pagsama po sa atin ng Panginoong Diyos. Palagi ko rin pong hiling sa buhay ko po. Sinabi ko po kanina yung pagpapanata ko po. Ayon sa magulang ko po. Ang matawag rin po sila, makasama ko po sila sa tunay na paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Kapatid na Dani, sasamantalahin na po natin ang pagkakataon, yamang nabanggit na ninyo na laman pala ng panalangin ninyo bawat sandali ang inyong mga magulang at ang inyong mga mahal sa buhay. Ano po ang gusto ninyong sabihin sa kanila? At hindi lang sa kanila, maging sa mga kababayan natin na baka nagkaroon din ng misconception sa Iglesia ni Cristo nung una, pero kung mauunawaan lang nila, mararamdaman din nila at tatanggapin din nila yung biyaya na tinanggap ninyo. Yung makapaglingkod ng tunay sa ating Panginoong Diyos. Sige po. Alam nyo naman po na before pa lang po, curious na po akong bata. Alam nyo po na lahat po ng ginagawa ko po ngayon ay ay hindi lang po para sa akin. Lagi ko pong sinasabi sa panalangin ko na dadating din po yung panahon na
matatawag po kayo. Alam ko naman po na naiintindihan niyo ako ngayon kasi suportado po sila sa akin ngayon. Wala po akong ibang hiling para po sa kanila kundi po yung matawag po sila kasi po yung mga bagay po dito sa mundo, pera, kayamanan, nawawala po yun, pero yung kaligtasan po na makakasama ko po sila sa bayang banal. Yun po yung higit na gusto ko po. At wala po akong maibibigay po sa kanila na regalo, kundi yung ang maibigay po sa kanila ng ating Ama yung kaligtasan po. Kaya po, salamat pa din po, Mahatma, kasi hindi nyo na po ako hinahadlangan. Parang lagi ko pong iniisip birthday ko, tas yun yung regalo na gusto kong matanggap po. Pero sumasampalataya po ako na dadating po ang panahon po na makakasama ko po kayo. Sa mga nakikinig po ngayon, sa mga nanonood po ngayon, huwag po tayo maniwala sa mga nakikita lamang po. Kayo po mismo yung sumuri po. Kayo po yung mismo magtanong, kayo po mismo yung maghanap ng katotohanan po. Kasi nasa inyo rin po yun kung paano nyo po tatanggapin. Hindi po totoo na makasarili ang Iglesia ni Cristo po. Sa katunayan po na nandito po ako ngayon dahil po isa po ako sa natawag po sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Lahat po ginagawan po nila ng paraan. Lahat po kami, inaanyayahan po namin kayo, hindi lamang po sa mga pamamahayag, hindi lamang po sa mga aktibidad, kundi na rin po sa mga pagsamba. Nang sa ganun po ay mas maunawaan pa po nila kung ano nga ba ang Iglesia ni Cristo po. Ayun po. Sana po maglaan din po ng oras po. Alam po namin na mahirap po ang buhay. May trabaho, may pag-aaral, pero higit po sa lahat po kasi ang importante po talaga sa mundong ito ngayon, lalo na po sa panahon po ngayon, ay yung makilala po natin ang ating Panginoong Diyos po. At mapunta po tayo sa tunay na paglilingkod po. Maraming salamat, Opo. kapatid na Dani. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Daniela Talaugon mula po sa lokal ng Templo Central, Distrito Eclesiastiko ng Central. Sana po ang ating episode ngayon ay muling nakapagbigay ng panibagong inspirasyon at pag-asa. At bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, binabati lang po natin ang SEBSI President and CEO, ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid, kung papaano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hanggang sa muli po, lagi po ninyo kaming samahan dito sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story.